Ang mahiwagang banga. Sa isang baryo na napapalibutan ng palayan at bundok, matindi ang problema ng mga tao. Salat sila sa tubig, bihirang dumaloy ang poso, at ang pinakamalapit na sapa ay halos 1 oras ang layo. Araw-araw ang mga babae at bata ay nagbubuhat ng mabibigat na balde. Maraming kapitbahay ang nagkakasakit dahil sa kakulangan ng malinis na tubig. Isa sa kanila ay si Aling Maria, isang simpleng ina na nagsusumikap para sa kanyang 2 anak. Kahit pagod sa pagtitinda ng gulay sa palengke, palagi pa rin siyang nag-iigib ng tubig sa malayo. Habang ang iba'y nagrereklamo, siya na may tahimik na nagtitiis at patuloy na nagdarasal na sana'y magkaroon ng lunas ang kanilang baryo. Isang hapon, pauwi na siya mula sa palengke at dumaan sa masukal na daan. Napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa gilid ng tuyong sapa. Nang lapitan niya, nakita niya ang isang lumang banga na nilulumot na ng panahon. May kakaibang hatak ito sa kanya, kaya't marahan niya itong pinulot. Pagkahawak niya, biglang nagningning ang banga at may tinig na narinig. "Salamat sa pagligtas mo sa akin. Bilang gantimpala, anumang tubig ang iyong ilagay ay hindi mauubos. Lagi kang magkakaroon ng malinis na maiinom." Nagulat si Luningning. Sinubukan niyang lagyan ng kaunting tubig mula sa kanyang sisidlan at hindi ito naubos kahit paulit-ulit niyang isalin. Napaiyak siya sa tuwa. Hindi lamang siya, kundi ang kanyang mga anak at mga kapitbahay ay hindi na maghihirap sa tubig. Kinabukasan, dinala niya ang tubig sa kanyang kapitbahay na may sakit. Inalok niya rin ang iba at mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang banga. Ang buong baryo ay nagbunyi at si Aling Maria ay itinuring nilang bayani. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Si Aling Lusing, ang pinakamayamang kapitbahay na kilala sa pagiging sakim. "Bakit si Luningning lang ang pinagpala? Mas nararapat akong magkaroon niyan," bulong ni Aling Lusing. Isang gabi, palihim na pumasok si Aling Lusing sa bahay ni Aling Maria at ninakaw ang mahiwagang banga. "Ngayon, akin na ang kayamanan," sigaw niya habang dinadala ito. Ngunit nang subukan niyang isalin ang tubig, putik ang lumabas. At hindi lang iyon, patuloy na dumaloy ang putik hanggang sa mapuno ang kanyang bahay at bakuran. Napilitang lumabas si Aling Lusing, basang-basa at puno ng dumi. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay. Doon siya nilapitan ni Maria na imbes magalit ay tinulungan siyang linisin ang paligid. Muli, narinig nila ang tinig mula sa banga. Ang biyayang ito ay para lamang sa pusong marunong magbahagi. Sa kamay ng sakim, ito'y magiging kapahamakan. Doon lamang natauhan si Aling Lusing. Siya'y lumuhod at humingi ng tawad kay Maria at sa buong baryo. Mula noon, hindi na nagkulang sa tubig ang baryo. Sama-sama silang nagbayanihan sa paggamit ng mahiwagang banga at natutunan nilang higit na mahalaga ang pagtutulungan kaysa sa sariling interes.
At si Maria, na minsang nagdurusa sa hirap ng tubig, ay muling nakaramdam ng ginhawa at kasiyahan. Hindi lamang dahil sa banga, kundi dahil sa pagkakaisa at kabutihan ng kanyang mga kababaryo. Ang kasakiman ay nagbubunga ng kapahamakan. Ang pagbabahagi at pagtutulungan ay nagdadala ng kasaganahan. Ang tunay na biyaya ay para sa lahat, hindi para sa iilan.